Hinibok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider na dumalo sa APEC Summit na buhayin ang mekanismo ng World Trade Organization na resolbahin ang gusot sa kalakalan sa buong mundo. Mula sa South Korea, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Emil, 8:35 ng gabi dito sa South Korea, 7:35 naman dyan sa Pilipinas. Kanina, idiniin ng Pangulo ang papel ng World Trade Organization, lalo't ilang taon na itong hindi dumidinig ng mga pagtatalo sa kalakalan ng mga bansa. 대통령입니다. Sa unang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting, isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa mekanismo ng World Trade Organization o WTO para resolbahin ang mga pagtatalo sa kalakalan ng mga bansa. Walang partikular na binanggit pero kung matatandaan, nakaapekto sa mga ekonomiya sa buong mundo ang pagtataas ng ipinapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong inaangkat nito sa ibang bansa. May appellate body ang WTO para desisyonan ang mga katulad na pagtatalo sa kalakalan. Pero 2019 pa huling nakapagdinig dahil sa kakulangan ng quorum dahil sa mga hinarang na appointment. Pagkatapos niyan, nag-usap ang Pangulo at si South Korean President Lee Jae-myung na chairperson ng APEC Economic Leaders Meeting. When we were in a national crisis, the Philippines sent its military to aid us. And so the people of Korea will never forget the contributions and dedication and sacrifices made by the Philippines. And I see real opportunities for us to promote a rules-based order, a more secure, more prosperous region. Allow me to invite you to come and visit us in the Philippines. I fully agree, and I will try to visit the Philippines as much as I can. Dahil sa Pilipinas ang 2026 ASEAN Summit, inimbitahan din ni Pangulong Marcos ang mga negosyante mula sa ibang bansa na bumisita sa Pilipinas nang magtalumpati siya sa APEC CEO Summit. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. The Philippines offers more than just a strategic location at the heart of the region. Samantala, nakasama naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga spouses ng iba pang world and economic leaders sa Bulguk sa Temple. Niregaluhan sila ng traditional Korean pouch na may simbolo ng kasiyahan at swerte. Emil, ngayong gabi ay nagdaraos ng gala dinner para sa mga economic leaders bago ang pagpapatuloy ng mga sesyon bukas sa ikalawa at huling araw ng APEC Economic Leaders Meeting. Live mula dito sa Gyeongju, South Korea, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa muling pagbuga ng abo ng Bulkang Taal nitong linggo, muling naalarma ang mga taga-Agoncillo sa Batangas dahil sa ibinuga nitong asupre. Para maagapan ang posibleng epekto nito sa kalusugan, agad namang namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng mga face mask at vitamins. Tila may halong putik at abo umano ang bumuhos na ulan sa Agoncillo sa Batangas. Matapos ang 3 minor eruption ng Bulkang Taal nitong linggo, nanumbalik tuloy ang takot ng mga residente, lalo na sa Barangay Banyaga na nasa loob ng 7-kilometer danger zone. Ang direksyon kasi papunta dito yung hangin kaya dirikit yung aking barangay. Puti agad ang kulay ng baha dito sa kalsada. Nag-alala tuloy si Mary Joy para sa kalusugan ng kanyang mga anak. Kwento niya, nangamoy asupre kasi ang hangin sa kanilang lugar. Umabot din ang abo sa kanilang bahay. Mabaho, iba po yung amoy ng sulfur. Tapos po yung mga anak po namin nag-uubuhan na masasakit po ang lalamunan sa amoy. Sana po talaga kumalma na ang bulkan. Payo ng munisipyo, huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Kami po ay 24/7 bukas po ang tanggapan. Gayon din po ang RHU. Once na lumapit po kayo, mabilisan naman po kayong tutugunan kung ano pong pangangailangan po. Para maprotektahan ang mga residente laban sa masamang epekto ng abo at amoy asupre, agad na mahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 mask, may vitamins at gamot din para sa mga bata sa Barangay Banyaga.
at sa 4 na barangay sa bayan ng Laurel sa ilalim yan ng ating Operation Bayanihan. Yun po ay malaking tulong na sa mga anak namin. Gawa po tulad nito, nagkakaroon po ng sakit ang mga bata dahil po sa sulfur. Sa kabuuan, 18,040 na individual ang nakatanggap ng face mask. Taos puso pong pasasalamat sa inyo pong mga tulong sa amin. Kahit minor eruption pa lang po, ay ramdam na rin po namin ang inyo pong pagtulong. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Loelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. Lalong magkakabol sa biyahe ang mga maglalayag mula sa mga pantalan tulad ng mga nasa Batangas Port hanggang kanina. Pero marami nang nauna kaya halos 70,000 na ang mga bumiyahe roon simula noong October 23. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Halos 10 taon nang di nadadalaw ni Arlene Magbuhos ang puntod ng kanyang mga kaanak sa Oriental Mindoro. Magastos daw kasing bumiyahe. Kaya nang mag-birthday siya nitong October 29, wish niya makadalaw sila ng kanyang pamilya. 6 silang babiyahe ngayon at 2,700 pesos ang pamasahe nila para sa one-way na biyahe. Kasi po mahirap po ang buhay ngayon, mahal na po ngayon ang pamasahe. Makauwi po ng Mindoro para po madalaw po ang aming namatay na kamag-anak po. Ngayon pong darating na undas. Nag-birthday yung mama ko ng 29 po. Tapos yung wish niya po, gusto niya po niyang umuwi ng Mindoro. Tapos para doon na din po mag-ano po ng November 1 at 2. Nagbakasyon naman ng 2 linggo si Salvacion Del Llava sa Cavite kasama ang kanyang mga kaanak at pauwi na sa Capiz. Alas 9 pa ng gabi ang biyahe nila pero nandito na sila sa Batangas Port kaninang 3:30 ng umaga. Kung sa maiwan traffic. Traffic na nga Yung nagatid sa amin na traffic na nga sila pa uwi Bagamat hanggang ngayon ang inaasahang buhos ng mga pasahero sa Batangas Port para sa undas, naniniwala ang Philippine Ports Authority na mas kaunti ang mga pasahero ngayon kumpara kahapon na umabot sa mahigit 13,000. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day. Yung last day of office kahapon. And then ngayon kasi declared holiday na tayo. So sa aming record, kahapon yung pinakamalaking volume ng pasaherong dumating. So may darating at may darating pa rin ngayon. Pero ang sa tingin ko lang hanggang hindi ganun lolobo din ng katulad ng naitala kahapon. Mula October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, mahigit 87,000 na ang pasahero rito sa Batangas Port. Para mapanatiling ligtas ang lahat, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. May bag check papasok sa terminal at papasok sa passenger waiting area. Ang mga pinagbabawal na gamit, gaya ng mga lighter, kinukumpiska. Maliban sa Batangas Port Police, may mga umiikot ding EOD at K9 units ng Philippine Coast Guard. Ang ilang taga-Coast Guard Auxiliary naman, namigay ng face masks sa mga pasahero. Ang sunod na buhos ng mga pasahero na pinaghahanda ng Batangas Port ay yung pagbalik ng mga bumiyahe ngayong undas sa November 2. Pero hindi naman daw inaasahang maiipon ang mga pasahero sa loob ng terminal. Pagbalik naman, daan lang sila, passing through lang sila dito. So, may specific area sila na pwedeng daanan. Hindi na sila papasok dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Imbis na magtakutan ngayong Halloween, nagpapagalingan ng ilang residente ng isang barangay sa Maynila ang kanilang pakulo. Pangmalakasang Halloween costume at parade. Nakatutok live si JP Soriano. Good evening, ma'am, mga kapuso. Literal na ghost ang usapan at pormahan dito sa isang barangay sa Santa Mesa dahil po sa ginaganap na Halloween costume party parade na 8 years na nilang ginagawa. Ang mga taga-barangay 5878 Zone 58 District 6 sa lungsod ng Maynila, bago maging abala sa mismong araw ng undas, ay nagtatakutan muna sa mismong araw ng Halloween, ang October 31.
Wala naman daw real-life horror story sa barangay, pero dahil hilig daw ng mga taga rito ang magtakutan, mula sa simpleng trick or treat, ni-level up na sa pagalingan sa Halloween costume. May pa-contest pa nga sika para sa mga best in Halloween costume. 3,000 to 7,000 pesos ang premyo para sa mga mananalo. Tinanong namin ang ilang contestant, gaya ni Christopher, kung bakit zombie na madalas ng costume ang napili. Madali po kasi yung acting. Paano ba acting ng zombie? Kagapang lang po. Ang iba, bida kontra bida ang eksena, Mystique mula sa X-Men. Kahit daw ang hinuhusgahang masasamang tao, may leksyon pa ring matututunan. Lahat po ng villain, tao pa rin po sila. Kaya nga po may parang half transformation po. Tapos, katulad lang din po sa realidad, may mga masasama. So meron yung mga taga rito talagang bukas pa ang punta sa mga sementeryo para dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. At kahit walang costume, happy Halloween sa iyo, Mel at mga kapuso. At gayon din sa iyo. Maraming salamat, JP Soriano. Fantasy came to life sa unique at creative look ng mga sparkle stars na dumalo sa Shake, Rattle and Ball 2025. Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. Bold look na sinamahan pa ng spikes sa mukha at katawan. Certified head turner sa Shake, Rattle and Ball 2025 kagabi si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, dressed as a fierce elven warrior. I did not know it took hours to be bold, but I had so much fun making this look. Straight from Oz naman ang peg ng mag-BFF na sina Roxy Smith at Sky Chua. Roxy channeled her inner Galinda, habang si Sky kay Mas Dorothy. We really wanted to match. Kaya, we really love Wicked personally. And siya, pinanood niya talaga yung play. And me also, I'm a fan. Kaya sabi namin, kailangan i-push namin yung Wicked. Showing off his muscular physique with matching wings. Fantastic Angel naman ang dating ni TJ Marquez sa parehong Halloween ball. Yung nalaman ko na it's fantasy, sabi ko, I want to be everybody's fantasy. So I want to be an angel tonight. So this is my definition of angel. So I'm your angel, baby. CJ Ortega's simple yet iconic ang atake sa costume niya as Aladdin. Dressed to conquer naman si Matthew Uy as a Roman soldier. Pero kung unique at timely lang ang usapan, si Tim Yap na yan na nanguna sa naturang party. May grand entrance siya as a ghost soldier. Pero may nakapalibot din sa kanyang yellow warning caution sign dahil pwede rin daw siyang ghost project. Isinare pa ni Tim ang kanyang transformation sa kanyang Instagram account. Bukod sa sparkle stars na nagpa-wow sa kanilang spectacular costumes, agaw pansin din ang ibang dumalo sa event tulad ng nagbihis bilang si Sangre Terra na ready na raw makipaglaban kay Mitena. Mayroon ding superheroes at fairies and other mythical creatures tulad ng half-horse, half-human na ito. Mayroon ding alien na may pailaw pa ang costume. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ang daming handaan sa mga Undas reunion. Pero sa totoo lang, all year round talagang mag-food trip tayong mga Pinoy. Tama-tama, dahil 100 kainan sa Pilipinas ang kinilala ng prestihiyosong Michelin Guide dahil sa lasa at kalidad, kabilang ang isang karinderya. Makikain tayo sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa isang bahagi ng Quezon City, makikita ang payak na karinderyang ito na naghahain ng di lang mura, kundi masarap na lutong ulam. Ang ipinagmamalaki nila, lutong Ilocano gaya ng kilawin, inihaw na baboy, pinakbet at laing. 30 years na po kami. Dito nga kami nakapag-umpisa, nakapag-aral din yung mga anak ko, tiyaga lang po. Pero ang simpleng karinderyang ito kasama sa mga restaurant at kainan sa Pilipinas na kinilala ngayon ng Michelin Guide.
Ang Michelin Guide ay internationally recognized at prestihiyosong gabay sa mga pinakamasarap at pinakamagagaling na kainan at establisimento sa buong mundo. Base ito sa review ng mga inspectors na sumusubok at sumusuri sa pagkain sa mga iba't ibang establisimento, mula sa mga simpleng kainan hanggang sa mga fine dining restaurants at hotels. Anonymous o hindi nagpapakilala ang mga inspectors na ito at nagbabayad din sa kanilang mga kinain upang matiyak na hindi biased ang review. Hindi rin sila tumatanggap ng bayad mula sa mga ni-review ng mga restaurant. Ang mga pinakamahusay, binibigyan ng kanilang pamosong Michelin stars mula 1 hanggang 3 na pinagsusumikapang makamit ng iba't ibang chef at cook sa buong mundo. Sa paglulunsad ng Michelin Guide sa Pilipinas, isang restaurant ang nakakuha ng 2 Michelin stars. 8 iba pa ang nakakuha naman ng 1 star. So I wasn't expecting anything, to be honest with you, and to be up there getting 2 stars is one, extremely emotional, but also, I'm so happy that I get to share this with my team. Binigyan naman ng Michelin Bib Gourmand ang 19 na kainan sa Metro Manila at 6 na kainan sa Cebu. Kinikilala nito ang mga establisimentong nag-aalok ng katangi-tanging pagkain sa presyong abot kaya. Maraming po salamat sa inyo dahil papakilala nyo po yung maliit na karinderya po namin. Kasunod ng pagkakagawad sa kanila ng Michelin Bib Gourmand Award, blockbuster ang pilang ngayong araw. Yung barbecue nila, masarap yung sauce, malinamnam yung barbecue, tapos meaty. I-try ko rin yung kanilang barbecue tsaka isaw. I hope naman, masarap din naman yan eh. First time namin, since purong Ilocano kami, then we want to try din yung totoong dinakdakan nila kung totoo ito. Pasok naman sa Michelin Selected ang mahigit 70 kainan na bagaman hindi napasama sa ginawaran ng Star at Bib Gourmand, inirerekomenda at kinikilala rin ng Michelin Guide. Tulad ng pansiteryang ito sa Marikina na hindi rin matapos ang pila ng orders kanina. From Antipolo po kami, dinayo pa po namin dito to try this pansit. Gusto po namin i-support yung mga local business, mga food industry na masarap kasi siya talagang hihintayin mo. 1900s pa binuo ang Michelin Guide na inanunsyo ang pagdating sa bansa nito lang Pebrero. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nagsagawa ng anti-corruption protest ang ilang grupo ng rallyista sa Maynila na may temang Halloween. Kanya-kanyang Halloween costume ang mga nagpoprotesta at ang kanilang sigaw, panagutin ang mga sangkot sa korupsyon at mga ghost projects. Ayon sa bagong alyansa Makabayan, nais nilang ipakita ang tunay na halimaw sa Pilipinas ay mga kurakot. Sila umano ang pumapatay at nagmumulto sa mga sambayanang Pilipino. Abiso naman sa mga motorista, inaasahang tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo pagpasok ng Nobyembre. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, nasa 2 piso at 15 sentimo ang posibleng dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Maglalaro naman sa piso at 20 sentimo ang posibleng taas presyo sa gasolina at nasa piso at 75 sentimo para sa kerosene. Base yan sa 4 na araw na trading kaya posible pang magbago. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon bago mag-alas 7 ng umaga kanina. Ayon sa Fivox, tumagal yan ng 7 minuto at nagresulta sa plume o usok mula sa pagsingaw na umabot sa mahigit 200 metro ang taas. Kahapon, nagbuga rin ito ng abo na nagtagal ng 20 minuto. Sa ngayon ay wala namang naitatalang ashfall. Nananatili ang alert level 2 sa Bulkang Canlaon. May banta pa rin ang mga biglaang pagsabog kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius. Permanent danger zone. Hindi lang mga tao ang yumaong may puntod na maaaring dalawin at alalahanin ngayong undas. Meron din kasing libingan na para naman sa mga nasawing lamang dagat. Sa Barangay Bonuan, Bokig sa Dagupan City, matatagpuan ang sementeryo para sa mga sea creature. Taong 1999 nang ipatayo ng BIFAR ang naturang Fish Cemetery. Wala raw kasi noong designated area kung saan maaaring ilibing ang mga nasawing sea creature na napadpad sa tabing dagat sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Kabilang dyan ang mga
pawikan, balyena at dolphin. Meron ding cetacean or cetacean cemetery ang BIFAR sa Bula, Camarines Sur para sa mga marine mammal. Layunin ng paggunita sa kanila ang paalala sa publiko na maging responsable sa pangangalaga sa kalikasan at mga buhay sa karagatan. Goosebumps realness, poster pa lang. Kaya maghanda na sa takotang hatid ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Sa ipinasilip na official poster ng pelikula, ramdam ang bigat ng mga karakter na gagampanan ni Jillian Ward, Sanya Lopez, Elijah Canlas at Miguel Tan Felix. Nilapag na rin nila ang iba't ibang mga karakter na aabangan sa tatlong kwento ng pelikula, ang Pokong, Berbalang at Sanip. Mapapanood na sa sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa November 26. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin. Miss Mel, Sir Emil? Yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.